So ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Defense Panel spokesperson Attorney Michael Poa na ang kanilang kampo ay hindi nagbibilang kung sino ang nanalo sa bawat araw ng paglilitis sa Senado dahil nakatutok lamang sila sa pagtatanggol sa karapatan ng kanilang kliyente laban sa mga alegasyon sa ilalim ng Article 4 ng Articles of Impeachment. Detalye sa live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Ali, day 5 na ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa rin maiwasan na pag-usapan kung sino nga ba ang lamang sa sinasagawang paglilitis, ang depensa ba o ang prosecution. From day one, hindi kami nagbibilang kung sinong panalo sa unang araw, sinong panalo sa pangalawang araw because at the end of the day, ultimately, what will matter will be the decision of the impeachment court. So mahaba pa po kasi ito. Hindi pinatulan ng defense panel ang pasaring ng prosecution team sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa day 5 ng paglilitis sa Article 4 o ang aligasyon sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa ay idiniin ni defense panel spokesperson Michael Poa na hindi sila nagbibilang kung sino ang panalo. Sa day 4 ng trial ay pinalutang kasi ng depensa ang punto na nasa ilalim ng kontrol ng Pangulo ang Department of Justice at National Bureau of Investigation. The NBI is under the DOJ, correct? Definitely, sir. And the DOJ is under the Office of the President, correct? Yes, sir, the executive branch, sir. Meaning the Secretary of the DOJ is under the Office of the President, correct? No question to that, sir. No question. So BBM has control over both the NBI and the DOJ, correct? What do you mean by control, sir? What's your interpretation of control? You seem to be a smart man. Ipinunto rin ng depensa ang mga maling petsa, docket number at iba pang entry sa mismong subpoena at affidavit ng witness ng prosecution na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Nanindigan naman ang prosecution panel na hindi nabutasan ang testimonya ng testigo. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa na konti. Congressman Redon is entitled to his own opinion and I don't think it would be appropriate for me to comment on that. We do not engage in such discourse. Pero iginiit ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na malinaw na pagtatagsil sa tiwala ng taong bayan ang pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. Pero tila taliwas ito sa resulta ng iba't ibang survey firm na nagpapakita na nananatiling mataas ang tiwala ng mga Pilipino kay VP Sara sa kabila ng mga aligasyon na dinidinig sa impeachment court habang sadsad naman ang rating ni PBBM. Yung katanungan kasi sa mga surveys can also condition the answer. Ibalik po natin, ang una kasi pinakamalaking tanong dito, sino ang nag-conduct ng survey na ito? Kanino ba ito nanggaling? Kasi pwede rin kasi ito ay isang parte ng paglilihis sa mga isyong pinag-uusapan ngayon. Pwede rin kasi itong maging diversion and then how were the questions asked? Ipauubayan naman ni Poa ang desisyon sa impeachment court kung may batayan o wala ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente na sinigundahan naman ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. na umiiwas na makalabag sa sub judice rule. Nasabi nga po yan, but again, I'll repeat my answer kanina. Whether may na-establish o walang na-establish, that is really up to the impeachment court, no? Ngayon, kung malakas yung ebidensya o hindi malakas yung ebidensya, I don't think the counsels of the parties and the parties themselves, yung trabaho natin, ine-expose lang natin yung sa tingin natin dapat ma-expose. At bahala po ang impeachment court para sa kanilang appreciation po kung na ilabas natin yung punto natin or kung material yung mga bagay na yan, lalo na yung mga typos. Because technically, the determination on the weight of the testimony of a witness, at the end, this will be determined by the impeachment court. But
Ali, nagkakaroon ngayon ng kalituhan kung sino ba talaga ang target ng Oplan Romanov, ang first family ba o si VP Sara at ang kanyang pamilya. Sa press conference kasi kanina ng prosecution ay sinabi nila na ang Pangulo at pamilya nito ang target ng Oplan Romanov at hindi naman ang mga Duterte. Pero sa pagtatanong naman ni Senator Judge Robin Hood Padilla sa testigo ng prosecution panel na si Lotok ay nilinaw nito na ang target umano ng Oplan Romanov ay ang pamilya Duterte. Batay na rin sa mga naunang sinabi na ni Davao City Mayor Baste Duterte. So nagkakaroon ngayon, Ali, ng kalituhan kung sino ba talaga yung target sa dalawang pamilya. Okay, Eden, ito ang katanungan ko, no? Malaking panahon ang ginugol para dyan talakayin yung Operation Romanov na yan na binanggit nung nagtanong na isang si Princess Maui, no? During the press conference na yon, yung live streaming na yon na November 23, 2024 na pulong balitaan Yes, ni VP Sara Duterte. Yung Operation Romanov, ikaw mo nga, hanggang ngayon talagang pinagtatalunan. Banta ba yan laban kay VP Sara? Katulad ng pagtatanong ni Princess Maui? O dahil nga si Mayor Baste Duterte ang nagbanggit nung siya inasa Davao na huwag kalilimutan niyang yung mga Romanov, ay tinuturing ngayon na hindi, bantayan actually sa first family. So yan ay pinagtatalunan pa. Ito ang katanungan ko. Sa ginugol na panahon doon at pagtatanong ni Defense Counsel Binluan dito kay NBI Regional Director Jeremy Lotok tungkol sa kanyang kaalaman sa Operation Romanov, ang laging kasagutan ni Lotok ay, hindi ako ang dapat na tanungin mo at marapat na sumagot dyan. Dahil ako, ang area ko is yung Cybercrime Division na i-validate lamang yung video, i-authenticate. Pero yung pag-iimbestiga, yan ay dapat nasa larangan na at jurisdiction ng intelligence officers. Ang tanong ko, patatawag ba? Nasa listahan ba na ipatawag yung mga dapat na tanungin tungkol dito sa Operation Romanov? Actually, Ali, dun sa naging press first day ng impeachment, kabilang na din sa naipresenta yung mga kagawad ng media na kasama doon sa press conference online ni VP Sara para magbigay linaw doon sa hindi lamang doon sa Oplan Romanov kundi maging doon sa mga sabi na ni VP Sara. Pero isa yon doon sa naging tumatak Ali, yung Oplan Romanov. Ang sinasabi nga nila ay ang pamilya Duterte ang target nito at si Mayor Baste Duterte nga o Vice Mayor Baste Duterte na siya nang tumatayong mayor ngayon ng Davao dahil wala ang kanyang tatay ay ipinaalala niya yon dahil sila nga yung target ng Oplan Romanov. Pero sa mga paglipas ng mga araw dito sa impeachment trial, kanina lang ay pinapalabas na nga na ang target nitong Oplan Romanov ay hindi ang Duterte family, especially VP Sara, kundi ang first family o itong pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ali. At sa mga susunod na impeachment trial, inaasahan natin na hindi lamang ilang kagawad ng media na nakadalo doon sa press conference na yon ang nais paharapin ni Senate President Win Gatchalian dito sa impeachment trial para mas makita yung buong picture nung naging kaganapan doon sa press conference na yon. Hindi lamang kasi 6 yung media na nandoon, kundi nasa 4 na po yata ang dumalo. Pero 6 lamang yung ang nais ipatawag or isinama ng prosecution panel doon sa kanilang mga nabanggit sa investigasyon ng NBI, Ali. So kanina ang interpretasyon na lumabas na kaya nabanggit, ang interpretasyon na lumabas doon sa nabanggit ni Mayor Baste na Romanov, kailangan natin mag-brush up sa ating world history. Dahil yung mga Romanov ay pamilya na pinatalsik sa kanilang bansa at tapos ay kalaunan, makalipas ang ilang panahon, ay pinatay yung buong pamilya. Kaya kaya kailangan natin magrepaso ng ating world history. And with that, magpapasalamat ako. Maraming salamat, Eden Santos, nagulat live.